Nabalot naman ang tensyon ng isang flight na lalapag sana sa NAIA Terminal 1 kahapon pero na-divert sa Clark International Airport dahil sa masamang panahon. Meron pang hinimatay sa eroplano. Nakatutok si Bam Alegre. Tensyonado at may mga medical personnel sa kuhang ito sa loob ng eroplano matapos may dalawang nawalan ng malay. Ayon sa AirAsia, flight nila ito na galing Da Nang, Vietnam na nakaschedule sana lumapag tanghali kahapon sa NAIA Terminal 1. Pero dahil sa masamang panahon, kinailangan ma-divert ang eroplano sa Clark International Airport. Ipinaunawa naman ito ng flight crew. Pero nang hindi pa rin nakalipad mula Clark ang eroplano pa Maynila, nagkaaberya na ayon sa pasaherong si Jay Aquino. Pinatay aniya ang air conditioning ng eroplano habang naghihintay ng clearance. At nasa loob lang daw ang mga pasahero buong hapon. Sa huli, hindi na nakakuha ng clearance para makalipad ulit ang eroplano dahil sa air traffic. Sana mas na-handle nila na maayos. And I think ang very disappointing part doon is hindi sila transparent. If sinabi naman nila yung mga kailangan gawin at yung decisions nila real time at hindi pa bago-bago, kaya naman ng pasahero eh. Pero yung 4 hours kami sa loob, may himatay pa bago sila mag-decide. May point na kinlose na nila yung AC. Yeah. And then, close din yung doors. So imagine, walang air circulating inside. So sunod-sunod na yung mga pasahero na suffocate. So nagko-collapse. And then, nagpapanik. Sa ilan pang cellphone video mula sa mga pasahero, makikitang nagpupumilit ng makalabas ng eroplano ang ilang pasahero. May ilan ding nasa bridge na. Pero hindi pa pinapahintulutan ng mga pasaherong lumabas ng eroplano. May mga airport police na rin naka-standby sa lugar. Ayon sa pinost na pahayag ng AirAsia alas 10 kagabi, sa pagdedesisyon, naging pinaka-prioridad ang kaligtasan ng lahat ng guests at crew. Inalalayan umano ang mga guests at agad inasikaso sa boarding gate. Nauunawaan nila ng AirAsia na nagdulot ito ng abala. Pero dahil sa masamang panahon, kailangang unahin ang kaligtasan. May mga kailangang proseso at pakikipag-ugnayan nila para ituloy ang flight papuntang Metro Manila. Namahagi rin umano ng snacks para sa mga pasahero habang inihahanda ang hot meals. Ibinenta pa nila yung water tsaka snacks sa amin nung na-stuck kami dun nung bago nila patayin yung AC. So na-realize na lang nila na kailangan namin ng food and snacks nung wala ng AC at may mga nahihilo na. So their news about they gave us snacks, hindi po totoo yun. Binentahan po nila kami. Kumalmaani ang sitwasyon ng pahintulutan na ang mga pasahero na lumabas ng eroplano at pumunta sa immigration gate bandang gabi. Ipinaliwanag sa kanila ng immigration officials ang sitwasyon at may mga point-to-point o P2P bus mula Clark International Airport patungong NAIA para makauwi ang mga pasahero. Ang mga pasahero ang sumagot sa pamasahe nila. Pasado alauna na ng madaling araw nang makarating ang P2P bus ng mga pasahero ng eroplano dito sa NAIA Terminal 3. Kaya naman matapos ang napakaraming oras ay pagod na itong mga pasahero, lalo na't may mga kasama silang mga bata. We're gonna file a complaint sa tamang CAB. And magko-coordinate kami kung ano yung tamang proseso kasi pag sa social media lang, I don't think it's gonna reach somewhere. The fact na nag-post sila ng public statement without sorting out first kung ano nangyari sa loob, that's very unacceptable. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. May karagdagang paglilinaw ang AirAsia kasunod ng insidente sa isa nilang flight galing Vietnam na divert sa Clark International Airport dahil po sa masamang panahon. Kabilang diyan ang tungkol sa pagkain at tubig na ipinamahagi umano ng airline. Pero ayon sa ilang pasahero, ibinenta at hindi ibinigay. Ayon sa AirAsia, may mga ipinamahagi silang snacks at bottled water at walang bayad ang full meals para sa mga pasahero. Lahat ng ito'y bahagian nila ng kanilang tulong habang nagsasagawa ng nararapat na operational at airport arrangement. Hindi rin daw pinananatili ang mga pasahero sa loob ng eroplano nang walang sapat na dahilan dahil kailangan ng coordination at clearance sa mga otoridad bago payagang mapababa ang mga pasahero ng diverted flight. Nung na-clear na nila ang mga pasahero, agad namang nag-alok ang airline ng alternatibong transportation arrangements pa Maynila para po sa mga gustong bumiyake by land. Nakalapag din kalaunan sa Manila ang naapektuhang eroplano pero alas 12 na ng hating gabi kanina.